Kuya Jun. May gihata sa tila. Mayroong mga magtatanong dito guys na mga scholar ng Anilin Integrated Farm. So dito lang sa amin, barangay. So, may tanong kami sa iyo, sir. Ano po yung purpose mo? Bakit niyo po na-establish itong farm niyo? So purpose. First siguro sa pagdating sa passion. Pamilya, may background talaga kami sa farming dahil yung lolo namin, si Lolo Gumer, kasi yung pangalan ng bundok. Siya yung nag-influence sa amin pagdating sa farming. So, yung purpose ko is to continue yung iniwan ni Lolo sa amin na legacy pagdating sa farming. Kasi way back elementary days namin ay kami ay nagbibenta na o nagtitinda ng mga prutos. So, kumbaga is yung purpose ko is to continue the legacy ni Lolo pagdating sa farming dahil yun nga, yung pamilya namin ay na-engage into farming. So based on sa pag na-establish na na-establish na ang purpose ng farming, ang masunod na i-ask ko naman is saan nyo po or kailan nyo po siya na-establish ang inyong farming? So, actually, start pa lang nang nag-school ako sa TESDA, nagkaroon ako ng knowledge. But then, hindi pa yun na finalize or na materialize kasi wala tayong fund. Wala ako kaming fund. So, may ano dito, may hidden story talaga to yung pag-start ng farm. Farm for me is miracle kasi mayroong isang subscriber namin na pumunta lang sa live stream ko May 2 last year. So this May 2 first anniversary namin nung umpisa yung nagsimula. Kasi dati pangarap ko na talaga magkaroon ng farm pero sabi ko walang fund, pero inaasahan ko talaga yung sabi ng Lord na God will provide. So desire, passion, and then provide ni Lord. So naumpisahan ko to dahil sa may tumulong na isang subscriber. Shoutout kay Sir Brian Lothar from Florida, USA. Sir, may question din ako na. So, magkano yung capital mo or investment mo bago ka pagsimula sa yung mini farm para? Oh. Sa So, Makalatan. ang costing po namin nito ay pang gano'n na, sobra na siguro. Nasa 500 plus. Kasi yung support na nakuha namin hindi naman intended talaga for the farm for the farm. Mayroong mga ibang ano din. Kasi nag-ano kasi ako nag-try ako ng buy and sell ng motor. Tapos nag-buy and sell din ako ng livestock. So hindi naman lahat na napupunta doon sa farm, pero napapaikot ko yung pera na gagamitin para sa farm. So kumbaga mayroon ng mga other sources. So nasa 500 plus siguro, nasa 600 ganyan. Ano na sir yung mga alaga mo dito sa iyo? So nag-umpisa ako dito sir sa una sa baboy. Tapos nag-invest din ako sa kalabaw, which is yun yung soon to be breeder ng aming farm. And then engage din ako sa kambing, which is nag-buy and sell din ako. Manok, turkey. So hindi lang po ito yung mga manok natin, hindi to, meron po akong parang pinaalagaan doon sa mga kaibigan at kamag-anak na gusto rin mag-farming pero wala silang pambili. So yung tinatawag namin dito sa aming local dialect na inapapugo, or parang papaalagaan ko sa inyo, hati tayo sa sisiw. And then kung makapag-produce ka na ng sisiw, mapalaki mo, pwede mo nang ibalik sa akin yung parent stock. Ganon din sa itik or sa pabo. And then meron tayo ditong kalabaw, baka. So ang baka ay bagong acquire lang yan. So para sa din. Meron tayong mga Virginia Fowl, yung kalapate. Parang lang yan, parang decoration na lang, pero yung focus ko talaga is pagdating sa mga ruminants. Is yung sa kambing, small ruminants sa baka at sa kalabaw. Sa baboy kasi ang mabilis yung ng baboy.
mabilis yung production, mabilis mo makukuha yung ano mo yung pera. Yung pinapakain mo sir sa baboy, manok, or etc. dito sa iyong farm, ano sir yung mga ginagamit mong feeds? Pinapermulate mo lang ba or Meron ako sir idea pagdating sa ano kasi I was scholar din sa Anilo Certificate Farm sa Organic Agriculture Production in situ. So hindi wala akong mapagkukunan ng raw materials, hindi ko siya pwedeng gawing totally organic. So kumukuha ako, bumibili ako ng commercial feeds and then minimix ko siya para makalis dahil mayroon namang mapagkukunan dito ng raw materials sa pagdating sa organic pero hindi sapat. So mix siya. Ganyan. So, additional lang po, sir, sa akin. What is the future plan sa inyo pong farm 5 years from now? So, future plan ko, alis kami dito. Sadly, alis kami dito. Kasi yung goal ko is lilipat sa malaking area. Pero ito po yung farm, no? Maintain lang po. Maintain lang din. Pero yun nga, yung hindi natin nililimit yung gagawin pa ng Lord. Kasi kung pupokus tayo sa ating makikita lang, wala. Dito lang, hanggang dito lang. Pero yun nga, sabi nila, pwede kang maging kontento. Pero sa pagdating sa achievement or sa development, huwag kang makontento. Makontento ka lang kung anong meron ka na kaya mo. Pero pag i-provide naman ng Lord na bibigyan ka ng mas malaki, maganda. So, ang next ko po na question, sir, is, sa tingin nyo po, ilang years po na bago makuha natin yung ROI ng yung farm or return of investment? Kasi baguhan ko lang din naman ako sa pag-farm. So, siguro, masasabi ko, depende sa inalagaan mo. Kung siguro pag vegetable yung alagaan mo, mabilis. Kasi 1 month lang. Yung tinatawag na cash crop, mabilis lang yan, 1 month kukuha mo. Pero sa amin dito sa pagdating sa mga livestock, medyo matagal. Nasa 3 years to 5 years siguro. Pero hindi ko naman iniisip yung katagal. Kasi ini-enjoy ko lang talaga yung farming. And then yung pera, lang yan, magsusunod lang yan. So, ngayon ay nasa stage pa kami ng invest pa talaga. Hindi pa namin. Pero sa pagdating sa baboy, mayroon ng income. Yung income namin ay build another project na naman para sa pag-improve or pag-multiply ng livestock. so sir, so nakikita namin na medyo marami kayong alaga. So, yung itatanong ko sa iyo is, ano ba yung marketing strategy mo para syempre yung alaga mo dito is ibenta mo ng madali or syempre hindi ka na masyadong mag-input ng pera para sa pag-ano mo ng mga dito sa mga alaga mo. Ano ba yung way of marketing strategy mo? So, pinaka-the best yan na question, sir. Kasi tayo ay, alam naman natin ngayon nasa digital tayo. Facebook, YouTube, vlogging. Lahat ng platform na pwede tayong na hindi tayo babayad. Kasi kung magpa-advertise tayo sa radio or sa TV o sa malaking pera yon. So gamitin natin yung ating mga platforms to market kung ano yung meron tayo. Just like sa amin, nag-post ako ng itlog, organic egg, for sale, mga ganon, mga fertile egg. So maraming kumontak sa akin, kukuha ng 1 tray, 2 tray sa bawat linggo. So nagamit ko yung social media na kasi kung mag-open tayo ng physical store, marami tayong i-consider, malaki yung gagastusin natin. So ginamit ko yung social media to promote and to market this. Sir, sa pag-establish niyo po ng farm, ano po yung mga necessary threats na na-encounter niyo po? Yun. So pagsisimula ko talaga, yung struggle ko dito, yung predators. Yung mga aso na yung tawag nila layaw, yung mga wild Animals. yung pusa, yung kinakain yung mga itlog ng
And then yung ano yung mga yung isang manok ko diyan namatay kasi siguro inano ng ahas. So, hindi ko alam kasi malusog naman siya, walang sakit. Bigla ko lang nakita sa may pugad patay na. So yung ano naman yung sa mga aso siguro kulang pa ako sa management para ma-control sila. Kasi yung area natin napaka-open. So siguro mayroon akong ano dito na i-set up na para maano sila. Yan lang yung mga so far yung mga struggle ko dito yung and then sa ano sa tao sa kasama dito ng mga yung sa trabaho mga neighbors at mga Wala naman sir no, ninja no? wala Walang ninja. torto lang. So, based po dun sa iyong mga nasabi, sir, ano po ang inyong masasabi o yung mga parting words nyo po about sa future farming o sa mga future farmers kung yung mga gustong mag-establish ng kanilang sariling farm in the future? So yung ano po yung encouragement ko or ano? So, ang encouragement. So ang farming kasi passion talaga 'yon. Hindi 'yon sabi na, "Uy, nag-trending sa ano sa Facebook o sa YouTube, maganda." Okay na 'yon, parang gagayahin ko. Hindi mo rin gusto yung ginagawa mo. Pero nakita mo na maganda, So pag hindi mo siya passion, i-stop ka talaga. Kasi yun nga yung passion, siyempre ginagawa mo na kahit na yung may magka-problema ka ba or may failure, ginagawa mo pa rin kasi passion mo. Yun yung pagkaano ko sa farming. Alamin mo muna kung talagang mahal mo yung farming. And then maghanap ka ng mga ano ng paraan na makapagkuha ka ng kapital or kung sino yung kaibigan mo na magkatiwala or kapamilya mo na halimbawa mayroon kang kapamilya sa ibang bansa. Sabihin mo na, "Uy, gusto ko mag-farming, te, or uncle, or ano, gusto ko mag-farming, hiramin mo ako." Tapos magsimula ako ng ganito. So ano yung mayroon kang gawing disiplina din sa budgeting. Kasi pag halimbawa gusto mong farming, tapos mayroon kang mga luho din sa ano, gusto mong mga gadgets na mga mahalin. So, sa amin, nag-umpisa talaga ako, hindi ko inisip yung mga gadgets na ano, ang inisip ko, yung nakikita niyo yung ano sa Facebook na kalabo tapos iPhone. After 5 years, yung nabasag yung iPhone, yung kalabo dumami. So yun yung ano ko, yung perspective ko pagdating sa farming. So discipline talaga at sa mga ano, gawin mo talaga yung passion mo kung ano yung mahalin mo yung mga hayop. So, yun lang muna ang aming mga katanungan. Thank you po sa pag-accommodate sa amin dito sa inyong mini Lucas Farm. Mini Lucas Farm ba? Lucas Mini Farm, I mean. So, ano po pala, si Sir... Salvador Adonay po Jr., ang ating owner or proprietor ng Lucas Mini Farm.